Kausapin po din natin ngayon, DFA Undersecretary for Migration Affairs, Eduardo Jose de Vega. Yusek de Vega, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi. Kamusta na po ang mga kababayan natin, ang mga Pinoy sa Israel, sir? Well, tulad ng may isip natin, no? Na nangangamba sila, babahala sila sa sitwasyon. Ngunit yung mga veterano doon, sanay na dito. Alam nila paano sumunod sa mga ah, pananawagan na pumunta sa bunker at take precautions. Ngayon, ang pinagtatrabaho ng ating embahada at nagipagpulong kami via Zoom today with our embassy in Israel and all the other embassies in the region, yung mga gustong umalis na maaring umabot na ng lagpas 100. Opo. Kasama po yun, yung mga dati pang in the pipeline na marirepatriate kasi since October 2023 may umuwi unti-unti. So, sarado yung embassy, airport. So, gumagawa tayo ng paraan na maaring dumaan through Jordan. So, we'll update you on that. Yeah. Meron din kayong narinig na may nasaktan dahil, well, may 46 na nasira yung bahay nila dahil natamaan ng missiles. Pero out of that, no, may 7 na napunta sa hospital. Pero 5 discharged na. May 2 lang na nandun pa, including one. We pray for him. He's undergoing surgery now. So, pagdasalan natin na patagumpay. We hope for the best, Yusek, para sa kababayan po natin that will undergo surgery. So, ulitin ko lang po, doon sa 7 na nasaktan dahil po sa pambobomba, ay 5 ay already out of the hospital. 1 is currently still trying to get better and the other one will undergo surgery soon. Is today mismo in his critical condition. So, we pray for him. Nandun yung mga kamag-anak nila, may pinsan o may kapatid. So, alam ng mga families. Opo. Yung pong sinasabi ninyo na mga kababayan natin ang gusto umuwi, balikan ko lang po, Yusek, yung sinabi nyo kanina. Ang report po namin kanina, there are about 150 who have signified that they wanted to already be returned or repatriated. Is this an accurate number? Accurate, and we expect it to go up. At patuloy pong dadami. And ano po ang kanilang maaasahan mula po sa gobyerno? Sabi nyo nga, the alternative would be Jordan? Yes, right now, hindi pwedeng commercial flights through Ben Gurion, through Israel, pero pwede through Jordan. So, ang ginagawa namin, kinukuha muna namin sila. Through DMW, we're working with DMW on this. Ang gagawin dyan, para makakuha ng Jordanian transit visa, kailangan may ticket na sila na booking. So, we're trying to book those who are ready, may papers na. Kasi iba walang papeles pa, wala silang, how do you say, valid passports, mga expired na. So, kailangan ayusin muna yon. There are at least 26 who are ready to fly anytime now and we hope by the weekend makauwi na. Tapos yung the rest of the 150, unti-unti, all through Jordan. Sorry po, Makati yung ilong ko. Sorry po. No problem, Yusek. So yung 26, maaaring makauwi na sa lalong madaling panahon? Lalong madaling panahon Opo. through Amman. So nakikita nyo, hindi lang all of government approach to, nagtutulungan bawat ahensya, pero pati mga embassy nagtutulungan, yung Tel Aviv, Amman, Tehran. If I may talk about Tehran naman, Please, Yusek. Ating ambassador, 1,000 lagpas sa mga Pilipino doon, wala namang gusto magpauwi dahil karamihan kamag-anak ng Iranian, either wives or children. Although, there are very few OFWs in Iran. Siguro yung talagang hindi immigrant, mga hindi marriage migrant, mga wala pa sigurong 30. 14 have indicated na gusto umuwi. They are sheltered right now sa embahada, sa ating tanggapan. Dadalhin sa Turkmenistan, kasi yun ang land border. From Turkmenistan, pwedeng ilipad pa uwi. So, inaayos din namin yan. And we'll update you. And the number again is 14, 14, sir. 14, it might grow up, pero we don't expect na akit ng gusto yan unlike in Israel. Kasi nga, walang nai-injure na Filipino sa Iran. Merong nai-injure, 46 nasira yung bahay. So, yeah. We hope ma-de-escalate na tension, and yung nababalitaan namin na mayroong mga peace overtures, we hope this is matagumpay. Any contingency plans sakaling mahirapan po tayo sa repatriation?
Yes, kasi yung presidente, well, contingency plan na yung dadaan ng Jordan, Turkmenistan, no? Meron tayong palaging contingency plan na pwede through ship, through sea, pwedeng dalhin sa Cyprus o sa Greece. Isa pang contingency plan, makikipag, ano yan, tulungan ng mga bawat embassy. Kung talagang mass repatriation, mga iba-ibang citizen na yan, nagcha-charter tayo ng buong barko o buong eroplano. So isa yan. And we're waiting for the advice of our presidents. No? In other words, of our president and our ambassadors, kasi depende yan kung lumala ang gera. Hindi natin inaasahan lumala ang gera. One thing I must say, no, sa Israel, so lagpas 30,000 doon. Sa experience natin yan, they are veterans, alam na nila yung situation. Mhm. Pangalawa, kahit na ba may bomba na tumatama noon, very few ang nagsasabing uwi. Remember, umuwi na tayo, nagre-repatriate na tayo ng Filipinos, not since recently, since October 2023, noong nag-umpisa yung alitan sa Gaza, between Gaza and Israel. And so marami tayong inuwi. We could have brought home unti-unti ilang libo, pero wala pa yata 2,000 nakauwi since October 2023. So they want to stay there. Yeah, yeah. So, Nakailang interview na rin po tayo, no, Yusek, about that dahil nga medyo, for lack of a better word, no, siguro ay sanay nga sila talaga diyan sa kaganapan sa Israel. Meron po tayo. Mataas sweldo. Opo. Yusek, meron pong update doon sa, meron dang 3 mayors, hindi ho ba? From Leyte? 4 na mayors. 4 ho ba? 4. Hindi lang from Leyte, iba-ibang lugar sa southern Philippines. Meron 2 congressman. I think there are 9 mayors. 9 mayors. 4 na vice mayor. 2 congressman. So 2 congressman, 4 na vice mayor, 9 mayors, all from southern Philippines, iba-ibang lugar. Yung 2 congressmen are party list at may 2 pang regional director. And ang update, they'll be going home soon, although through Jordan, baka by the weekend na sa Pilipinas na. Okay. So, because ang huling balita po sa kanila ay immediately after, dinala po sila sa bunker na malapit sa kanilang mga hotel. Hindi ho ba? Pero may balita na stranded daw sila, hindi makalabas ng bunker. Of course not. This is not Parasite lang yung movie. I mean, yung mga tao sa Israel, pinapapunta sa bunker, required yan. Kunyari, Yeah, nandun for ka safety. Pero pag tapos na yung firing, pwede ka lumabas. But ang sabi sa atin ng embassy, the problem is, yung Iran sumasalakay at least 10 times a day. So, paulit-ulit lang ay babaakyat ng bunker. But they are safe. They are not harmed. And we have committed na, well, silang inuuna natin i-repatriate also through Jordan. Kasi kailangan pa kumuha ng transit visa, pero yung mga to hindi kailangan kasi meron na silang, pwede ka naman pumasok ng Jordan with a US or Schengen visa. So they should be home. I think by Sunday or Saturday na sa Pilipinas na yan. Ibig po sabihin nun yung US or Schengen visa nila will pave the way for their transfer or movement Hindi mga bansa to ganun Jordan. like Mexico is another country. If you don't have a Mexican visa, pwedeng US visa or Schengen. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, DFA Undersecretary for Migrant Affairs, Eduardo Jose de Vega. Thank you, sir. Magandang gabi. Thank you.